Hello! So ako po si Madam P at ito yung reading natin for the sign of Virgo. Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates, guys. Sa mga gusto magpabook ng personal reading, ayan, hanggang end of March, magpapa-sale ako ng reading. Less 20% off tayo. So if you want, maka-avail nun hanggang end of March 2026 lang. Doon na lang kayo mag-inquire sa aming Facebook page. Less 20%, all of my readings. So, if you want to try it out or gusto mong magpabook ng reading, yung mga dating nagpabook, pwede naman. Basta wag na lang yung katulad ng pinabook nyo dati. Or if nakapagpabook ka na sa akin ng reading dati, banggitin mo kung anong klaseng reading, kailan yon, etc. Para mas iba or for example no astrological love, and then you want na magpabook ulit ng astrological love para mas i-focus ko naman sa ibang placement naman or ibang bagay na may kinalaman din naman sa astrology love yung mabanggit ko sa'yo. Kasi tendency, yung iba, nagpapabook ulit, hindi nila binabanggit na nagpabook na sila. So, nauulit daw yung mga nasasabi. Minsan lang naman na nangyari yun kasi nga hindi niya nabanggit na nagpabook na siya dati. So, anyway, dahil iba-iba po yung admins namin, hindi po nila alam na yung mga previews na nagpabook na kung yun ba nagpabook na dati pa. So, mas maganda babanggitin nyo ulit. And kung gusto nyo ng deeper knowledge doon sa pinabook nyo na reading, pwede naman yan. Basta babanggitin nyo lang na kayo nakapagpabook na para makapag-concentrate ako doon sa ibang readings naman na may kinalaman din doon. So, anyway, doon na lang kayo mag-inquire. And-explain ko lang dito. Ayan. So, let's start. This is for the sign of Virgo. Pagpasensya mo na maalog yung camera. Wala akong available na stand ngayon. Ito lang. So, pagtiyagaan natin. Yan. So, medyo maalog talaga siya. Kada ipepwesto kong ganyan. At pag magsha-shuffle ako. Main energy mo, the moon and the 6 of coin, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces energy with the moon. Okay. I feel like a lot of you is meron na namang mga taong lumalapit sa iyo ngayon. Crisis, no? Yung iba. So, kaya may mga taong humihingi ng tulong. The 6 of coins is like you helping other people or someone is asking help sa'yo. And the moon is here. Lakasan mo yung lakas ng, yung intuition mo. Gamitin mo yun ngayon. Okay. So, minom lang akong tubig. Gamitin mo intuition mo ngayon with regards to that. Hindi kasi pwedeng mabait ka lang. Kasi yung bait mo minsan pwedeng abusuhin. Okay? So, meron nga tayong kasabihan, walang manloloko kung hindi ka magpapaloko. Okay? And, hanggat ikaw ay pumapayag na ikaw ay lokohin, hanggat ikaw ay pumapayag or ikaw ay nauuto, sabihin na natin ganun, uulit at ulitin yon. So, sometimes, yung humingi ng tulong, it's okay to say no. Kasi 5 of Wands is here. So, ito nakikita natin to na pwedeng maging dulot ng pag-aaway, pagkakagulo. Huwag masyadong mabait. Yun yung ko. And kung tutulong ka, yung tipong tulong na alam mong pwede mong ibigay tong tulong na to kasi sobra to. Or kung ibibigay ka ng tulong, yung tulong lang na alam mong kaya mo nang i-let go or pwede mo nang i-let go. For example, uutang sa'yo. Okay, umutang. Itong utang na to,
bukas, makalawa, pwede ko na tong kalimutan, bigay ko na yun sa kanya. Yun. Although, hindi mo sasabihin ganon, na binibigay mo na. Pero ito yung tipo ng, halimbawa, utang na okay lang kahit hindi bayaran, hindi masakit sa bulsa. Or, hindi ka na mag-expect ng pagbalik, okay lang, hindi sasama loob mo. Kahit hindi mabayaran sa'yo. So, that's my suggestion, my guide para sa'yo. Kasi yung iba sa inyo, hindi talaga pwedeng maka-no or hindi maka-hindi kasi mabait eh. May mga nakukuha tayong mabait na energy sa inyo. Anyway, learn from your previous or past mistake. Eight of Swords is here. Tsaka the Judgment. Kasi ang tendency or ang ending nito, pwedeng ikaw ang mag-suffer sa sobrang bait mo, sa katutulong mo. Kaya kita binibigyan ng advice ngayon pa lang kasi ayaw naman natin dumating sa point na ikaw na nga tumulong, ang ending ikaw pa nag-suffer. So, sa paanong paraan ikaw magsasuffer? For example, tumulong ka, yung pala ikaw din ay kailangan din ng tulong or meron ka pang, for example, may umutang sa'yo, ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, meron ka pang babayaran, alam mong ikaw ay kailangan pang maganito, ganyan. May mga responsibilities ka, may mga bills ka na kailangan mong i-pay. So, ibig sabihin, huwag masyado mabait. Unahin mo muna sarili mo. Okay lang maging mabait, basta number 1 muna sarili mo. Kasi pag ikaw naman ang kailangan ng tulong, how can you be so sure na ikaw naman ay tutulungan din? O ang tendency, kapag kailangan mo na, yung, let's say, yung utang nga, no? Kung kailangan mo na, hindi may balik sa'yo, ang ending, ikaw pa magsasuffer, ikaw pa sasama loob. The 5 of Wands is here. So, this is showing to me as like pag-aaway, pagkakagulo, challenges. So, ayaw mo naman mangyari yon. Energy ng person na kakonect mo for the sign of Virgo. Ito yung ayokong energy. Yung iba, this is love, yung iba hindi. But anyway, take only what resonates. So, kasi mostly hindi ko nakukuhang love to. Majority ng energy dito. 4 of Swords and you do have here the 7 of Cups. Wait lang guys. Bigyan niyo ako ng konting segundo lang. Yeah. Okay. I'm back. So, this is the person, nakikitaan natin ito ng may pagkatamad na energy ha. I feel like it has something to do dun sa, i-connect ko dun sa reading kanina. About you, yung main energy mo. Kasi itong person na to, may pagkatamad. Itong person na to, with the 7 of Cups, masyado silang, sinasabi ko sila kasi yung iba, hindi lang isa yung energy eh. Lumalabas na marami. Pwedeng marami ito na humihingi ng tulong or tinutulungan mo or whatever. So, yung 7 of Cups, para siyang how would I say this? Daydreamer.
Ganon. Nangangarap na nangangarap or isip ng mga gusto nilang mangyari sa buhay, but then with the Four of Swords, kulang ng actions. No, in short, tamad. Tamad yung energy. So, alam mo naman yun. If the person na humihingi ng tulong sa'yo is tamad, alam mo yan, ikaw nakakaalam yan. Deserve ba tulungan pag ganun? Kasi, comment mo naman dyan sa baba. If you are this person na nakaka-relate dito sa reading natin, this is love reading pero hindi natin nakuha ang love sa iba. So, ayun. Ito bang taong to, deserve tulungan? Yung kakonect mo ba, if this is love, yung kakonect mo ba, deserve tulungan? I get it, okay? Yung mga Virgos kasi, they are perfectionists. They try as much as possible na maging, tawag dito, they try as much as possible na maging perfect, no? Sa sarili mo. Tapos, sa isang relationship, pwedeng as much as possible gusto mo yung makakonect mo or yung kakonect mo, karelasyon mo, is perfect din. So, ngayon, ang tendency for you, yung mga mali niya, itatama mo. 'Di ba? So, ngayon, if yung person mo is may pagka tamad, may pagka hindi okay ka relasyon, ikaw ngayon ang magpupuno nun para kahit papano, magiging maganda tingin sa kanya ng ibang tao. 'Di ba? Ibig sabihin, as much as possible, tatry mong punuan yung mga pagkukulang niya. Kung sa relasyon kasi sabi ko nga, yung iba relationship or relationship reading ito. Yung iba naman, hindi siya applicable sa relasyon. This could be hindi a friend or a person naka umihingi na tulong sa'yo, but then deserve ba nitong taong to ng tulong mo? Deserve ba tulungan siya? Kahit hindi ikaw, kahit sa ibang tao siya manghingi na tulong, deserve ba niya yun? Kasi, sayang lang ang effort mo dito kung siya mismo hindi nag-e-effort para sa sarili niya. Once na yung itinulong mo sa kanya, naubos, nawala, or nagamit na, ayan na naman, lalapit na naman siya, hingi naman siya ng tulong. I feel like this is a person na uunahin yung luho niya bago ang responsibilidad niya. Uunahin yung luho niya bago ang mga kailangan talaga na unahin, like bills or whatever. So, nakakita tayo ng ganong energy. Alam mo yan kilala mo itong mga taong to. Mabait ka lang talaga, kaya nga hinahayaan mo. Pero yun nga, nagbibigay ako ng advice sa'yo na huwag masyadong mabait kasi sinong kawawa dito? Hindi naman ako, ikaw. Okay? So, yeah. Pagdating sa relationship, mararamdaman mo yun with the moon, malakas ang intuition mo. Ito yung sinasabi kong gamitin mo yung energy or yung intuition mo. Kung ito ay yung para doon sa mga nakaka-relate doon sa karelasyon nila, ganun. Kahit anong pingot mo, kahit anong sabi mo, ganun at ganun pa rin. And sometimes, dapat matutunan mong makiramdam sa kanila. 'Di ba? I'm feeling like there's a narcissistic energy of a person. Pwedeng may ka-connect. Yung iba sa inyo may connect very narcissist. Inasa na lahat sa'yo. So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Tell me about this. You do over the 7 of Wands. Palaban ka, 9 of Coins. May iba sa inyo, you could be a very successful person.
or meron ka ng masasabi talaga sa buhay. And you do have the Page of Cups. Alam mo yung energy ng, if you're a woman, but anyway, wala naman tayong gender dito, LGBTQIA+ is open sa reading na to. But especially if you're a woman, there's this feeling na you are an alpha female. So, ano yung alpha female? Ikaw yung nagdadala sa pinakarelasyon, ikaw yung lumalabas, or ikaw yung nagpapaka-alpha. Ikaw yung nagiging parang sabihin na nating, kung hindi man breadwinner, but majority ng expenses ay nasa iyo. Yan. Kasi the seven of wands palaban ka yung tipong, sige, kaya ko yan, ganun. Pinupush mo na yung sarili mo sa limit mo minsan. And kasi, wala ka naman choice. 'Di ba? Dahil yung iba nga sa inyo, hindi partner ang nahanap mo, kundi sakit ng ulo. So, ang energy, ikaw ang kailangan magdala, ikaw ang magbubuhat, ikaw ang kailangan tumayo na alpha sa relasyon. Okay? Ito, applicable tong reading na to. I feel like dun sa mga may ka-live-in or asawa na nga yung iba. Kasi ganun yung energy. And then, you do have the 9 of Cups, 9 of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, kakapush mo sa sarili mo. Ang galing mo na nga dami mo nang, sabi ko nga, dami mo nang masisay. Marami nang nakikita yung mga tao sa'yo na masasabi nila, ang galing mo naman. Nagawa mo yan, ganun ganyan. Nagugulat na lang sila, ang dami mo ng achievements. The Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, yung iba sa inyo, maybe there's a child na involved, na nagiging dahilan para sa'yo na i-push din yung sarili mo kasi iniisip mo na lang, hindi naman para sa kanya na para na lang doon sa mga anak namin. So, that's your energy. Alam mo na yung reality, alam mo na yung realidad dito sa person na to, pero nagbubulag-bulagan ka na lang kasi wala ka naman ng choice. That's the energy. Kasi ngayong iba, may anak naman na. 'Di ba? Hindi naman siya yung iniisip ko naman na yung children or yung anak na lang namin. So, yung iba naman sa inyo, if hindi ito love reading, this could be you helping other people or someone kasi you feel like kailangan niya ng tulong dahil sa mga anak niya. So, you're thinking about a child. So, yun yung nakukuha nating energy dito. Mas importante sa'yo or ang iniisip mo is yung mga anak, kaya kaganyan. 'Di ba? So, anyway, emotion ng person na to for you. Pero na tayong angel number 777. Wow. This is a lucky number ha. That's money. Money luck. Alam mo ito yung nakukuha kong energy mo lalo na kung ikaw nga itong matulungin, na minsan hindi mo na nga iniisip sarili mo. May swerte sa'yo. 'Di ba? Ikaw yung tipo ng taong siniswerte. Alam mo yan wait lang, ayusin ko lang yung upo ko. Okay. So, ikaw yung tipo ng tao na siniswerte. May mga good karma. And it is because doon sa mga ginawa mo na. Pero oo, sabihin na natin may good karma. Pero doon lang tayo sa reality. Okay lang na tumulong, pero wag naman magpakatanga. Yun yung realidad. Kasi, alam mo na ngang uutuin ka lang, alam mo na ngang tamad yung tao, tutulungan mo. Nagpapauto ka, nagpapagamit ka. 'Di ba? Doon lang tayo sa realidad. Oo nga, may good karma yon. Pero paano matututo yung isang tao kung hanggang ngayon tutulungan mo? Minsan ang pagtulong hindi nakakatulong. Kasi tinutulungan mo lang or tinuturuan mo lang silang maging tamad. Then the same goes with relationship. Nakakasaya effort mo 'Di ba? Oo, karelasyon mo, iniintindi mo na lang siya.
Pero nasayang ang effort mo kasi kahit anong push mo or kahit anong tulong mo sa kanya, dapat tulungan niya rin sarili niya, hindi niya tinutulungan. Kasi nandun na siya sa nakakapit na siya sa'yo, nakaasa na siya sa'yo, 'di ba? Na to the point na bakit ko sinabing sayang ang effort mo? Dahil yung taong tinutulungan mo, hindi naman tinutulungan yung sarili niya. 'Di ba? Ikaw, pinupush mo na umayos yung tao. Eh, siya naman, ganun talaga siya. Anong gagawin natin? Nga nga tayo dyan. But still, hindi ko i-ignore yung number na 777. That is an angel number for luck. Napakaswerte mo sa part na yon. With over the star. Oh, you will get all your wishes here. Kung ano man mahilingin mo, i-wish mo sa buhay mo. Makukuha mo lahat yan. Ace of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, the Empress. Oh, napakaganda. This is you. And the Sun. Four of Wands. May stability. Pero to tell you what, kahit hindi ka tumulong, kahit hindi ka tumulong, talaga namang may swerte ka na. Bakit ko nasabi yon? Especially if you are on your path or in the right direction. 'Di ba? Kung nasa tamang direction ka ng buhay mo ngayon, nasa tamang path ka. Lumalaban ka ng patas. At the same time, marunong kang ang tawag dito. Sabihin na natin, ayun, marunong kang tumulong. May mga taong ayun na nga, ito kasi may mga taong karapat dapat tulungan. Mararamdaman mo yan, alam mo yan. 'Di ba? Alam mo yan. May mga taong karapat dapat tulungan. At yung tulong mo, kung tutulong ka na lang rin naman, doon na lang sa karapat dapat. Ang dami dyan eh. Charity. 'Di ba? That's one of the place or tamang bigyan ng tulong, masigit na karapat dapat. Ganun. Yun yung ibig ko sabihin. Pero anyway, you're still lucky. Tumulong ka man or hindi sa part na ito, still you're lucky. Okay. At alam mo yan kung lucky ka talaga dahil mararamdaman mo you're blessed. Tapos bakit gano'n nag-i-improve buhay mo. Yeah, this is you. You're lucky. Tumulong ka man or hindi, talagang parang kakambal or kakabit mo na yung swerte. The person that you're dealing with, the Hierophant, oh, this is your karma. Karma. Okay, karma. Karmic relationship, karma. Five of Wands. Nakita tayo dito ng pagkakagulo, pag-aaway. Naririnig ko yung word na inggit ha. So yung iba sa inyo, be careful dito sa lapit na ito, lumalapit sa iyo. Very draining yung kanyang energy. May inggit tayong nakikita, inggit na nararamdaman sa taong to. Nakatingin siya sa iyo na I feel like this is like a snake. Huwag kang lumapit sa mga ahas. So, may inggit doon. Akala mo nagpapaawa lang sa'yo, but then this person is not nakakaawa. Mas nakukuha ko na this person is someone na parang hindi ka niya deserve. 'Di ba? Hindi ka niya deserve. Hindi ka niya deserve na makarelasyon para do sa love reading. And then yung iba hindi ka niya deserve maging kaibigan if this has something to do with or if this has nothing to do with love, pwedeng may kinalaman nun, pakikipagkaibigan. Hindi mo siya deserve. Hindi ka niya deserve. You deserve more. In the near future,
Justice card. Okay, what's with the Justice card? Clarify. Knight of Swords. Two of Wands is here. Ganda tong Two of Wands. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Two of Wands. The Judgment. And the Eight of Swords at the bottom of the deck. But, meron pa tayo ditong Ten of Coins. Money. I can see a lot of money coming in here for you. May perang paparating na may kinalaman sa work mo, career mo, ibig sabihin, pinaghirapan mo. Knight of Swords, may mga actions kang ginawa. And I feel like pinush or tinrabaho mo yon, tinuloy mo kung ano man yung mga plano mo. So, yung iba sa inyo, nagbibigay ng stability, money, and magandang outcome sa'yo in the future. So, may pera pero pinaghirapan. Or, tinrabaho. Pinag-isipan mabuti. The person na kakonect mo with the Queen of Cups, you also have here the Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces energy, Eight of Swords, and the Judgment. Yung person na kakonect mo, there's suffering here. Okay. Eto, bibigyan kita ng mas detalyadong explanation dito. In the near future, yung person na kakonect mo, doon muna sa hindi love ha, nagsasuffer. Diba? Sabi ko nga kaya na ng tulong mo, kung wala naman hindi naman niya tinutulungan sarili niya. Wala. Two of Wands, so nakita tayo na pagpaplano sa kanya, pero hindi rin nag-workout para sa kanya. Bakit? Kasi Queen of Cups masyado, although the Queen of Cups is magandang energy, a very loving energy, coming from a mother figure. Kaya lang, nakuha ko ditong energy, may mga plano siya, pero hindi nag-workout para sa kanya. The Eight of Swords. This is possibility of pagkakakulong or meron siyang mga bagay na ginagawang hindi maganda na to the point that this is like against the law, or if ever, pwedeng maliit na crime or big crimes, it doesn't matter. Crime is still a crime, 'di ba? Kahit gaano man kalit yan, gaano man kalaki yan, if that is a crime, it's still a crime. So, itong person na to, may mga ginagawa siya na maliit man na krimen, still it's krimen. Pag nanakaw, maliit man, malaki, ninakaw, kahit pencil lang ang ninakaw, pag nanakaw pa rin yun. So, that's what I can see here. Diba? Meron siyang mga ginagawang hindi maganda na with the Judgment, nagiging dahilan kung ba't nagiging ganun buhay niya. Kasi guilty siya No? Hindi man ito literal na pagkakakulong, but this is like sinisingil siya sa ibang paraan. Okay? So, I can see a person na bumabagsak ang buhay because of that. Mga bagay na ginagawa niya hindi maganda. Sinisingil siya sa ibang paraan. Pagdating sa love, the person that you're dealing with, nakikita ko siya nagiging stuck sa isang bagay na hindi niya malisan. Two of Wands. Meron siya mga plano na hindi niya ma-pursige or hindi niya may push kasi the Judgment is here. I feel like this person is dealing with his or her karma. So, may mga karma doon. Sarili niyang karma.
By the way, nakaamoy ako ng mabaho. Parang I don't know kung may dinaanan ka bang mabaho, dumaan ka ba sa litter box ng alaga mong hayop. Nakaamoy ako ng mabaho. This could be your reading. So, ayun. Anyway, for you, you have a lot of money. 10 of coins is here. Pakaganda ng energy nito. This is money, 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 money for you. Ayan, may lumalabas pa dito. Queen of coins still. Magandang luck at swerte, pera para sa'yo. 8 of cups is here. This with regards to your future. Kasi nga, ang galing mo eh. Masipag ka eh. Madiskarte. Marunong sa buhay. Wala akong masabi sa'yo. Kaya ang guide ko lang sa'yo, huwag ka magpagamit sa iba. Kasi although may swerte ka, magaling ka sa buhay, inano mo yan, tinabaho mo yan. Diba? So, ayaw mo rin sila magtrabaho para sa sarili nila, para sila rin makaranas ng pag-angat na sa sarili nilang sikap. Alright, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.